Si Sato ay isang talunan na labis na nagtrabaho hanggang sa masawi siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magising siya sa isang laro na may mga cheat skills na nagpapalakas sa kanya. Kaya, sinimulan niyang labanan ang mga halimaw at makasesyon ang ilang mga babae. Nagsisimula ang kwento kay Sato na nagmamadaling sumakay ng tren papunta sa opisina para lang tapusin ang isang online video game na kanyang pinagtatrabahuhan ng ilang buwan. Dahil nakatakdang ilabas ang laro sa loob ng 2 araw, nag-lock-in si Sato ng ilang oras at kino-code ang lahat ng kinakailangang tampok ng laro, kabilang ang isang kasanayan na makakatulong sa mga baguhang manlalaro na puksain ang isang alon ng malalakas na halimaw sa simula ng laro. Gayunpaman, ang lahat ng pag-lock-in na iyon ay nagdulot ng labis na cortisol. Kaya, nagpasya siyang umidlip upang magpahinga. Nang magising siya, nagulat siya nang matagpuan ang kanyang sarili sa larong kanyang pinagtatrabahuhan. Dagdag pa rito, mukhang 15 taong mas bata siya, na nagudyok sa kanya na maniwala na nananaginip lang siya. Nang sandaling iyon, isang hukbo ng matataas na ranggo na butiki ang sumusugod sa kanyang direksyon. Kaya, nagtago siya para hindi siya makita. Sa kabila nito, madali siyang natagpuan, at isa sa mga butiki ang nagpana sa kanya na bahagyang samugat sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang dugo ng malapitan, natakot si Sato at nagsimulang magtanong kung totoo ba ito or hindi. Kaya, habang patuloy na inaatake siya ng mga butiki, nagpanik siya at ginamit ang isang meteor skill na nagbigay sa mga butiki ng parang dinosaur na pagtrato. Matapos bumagsak ang bulalakaw, isa sa mga butiki ang nakaligtas at hinamon si Sato sa isang tunggalian para maayos ang kanilang mga laban. Sa kaibuturan, inakala ni Sato na luto na siya dahil hindi pa siya sapat ang galing para labanan ang isang mutated lizard na lumalaban tulad ni Jet Li. Habang sinisimulan nila ang kanilang laban, bigla na lang hinarang ni Sato ang unang atake ng butiki at gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa butiki, na nagpadala nito sa kabilang buhay. Nagulat si Sato sa pagkapanalo at dahil masyadong mahirap para sa kanya ang panaginip na ito, sinubukan niyang hanapin ang log up button, ngunit walang gumana. Pagkatapos noon, napansin niya na gumaling na ang kanyang mga pinsala. Kaya, tiningnan niya ang kanyang mga istatistika at napagtanto na nakapag-level up na siya ng mahigit 300 puntos dahil sa pagpuksa sa lahat ng butiki gamit ang meteor skill. Dahil sa kuryusidad, sinubukan ni Sato na subukan ang meteor skill para makita kung ito ba ay isang bagay na maaasahan niya palagi. Sa kasamaang palad, kahit na milya-milya ang layo ng kanyang target, naabutan siya ng impact mula sa meteor shower. Kaya tumakbo siya sa pinakamabilis na bilis at halos hindi niya nagawang maging fresh barbecue. Matapos malampasan ang pagsabog, in-deactivate niya ang meteor skill para maiwasan ang isa pang sakuna. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lahat ng kanyang loot at napagtanto na kasing yaman siya ni Elon Musk sa mundong ito at natuwa dahil magiging madali ang buhay dito. Kinabukasan, nagsimula siyang maglakbay patungo sa pinakamalapit na bayan. Habang nasa daan, napansin niya ang isang wyvern na lumilipad sa itaas niya. Kaya, tumalon siya sa langit para tingnan, ngunit natambo siya ng wyvern ng patihaya sa lupa. Pagkatapos ng pagbagsak, napansin ni Sato na wala siyang natamong pinsala, at ito ay dahil sa katotohanang malaki ang kanyang na-level up kahapon. Nang sinubukan siyang atakihin muli ng wyvern, binato niya ito ng bato, na naging dahilan upang lumipad ito palayo dahil nararamdaman nito ang lakas ni Sato. Habang tumatakas ang wyvern, napansin ni Sato na papunta ito sa isang grupo ng mga sundalo at agad na sumugod upang bigyan sila ng babala. Pagdating doon, nakita niya ang isang malaking hukbo ng mga kabalyero at salamangkero na nagtutulungan upang atakihin ang wyvern. Pagkatapos ng unang matagumpay na pag-atake sa wyvern, isang babae na nagngangalang Zina ang sumubok na tapusin ito gamit ang isang wind attack, ngunit siya ay nakontra at natangay ng hangin. Gayunpaman, bago siya bumagsak sa lupa, si Sato ay likas na tumalon at nasalo siya na parang kabalyero na nakasuot ng makintab na baluti. Nagpapasalamat na nailigtas, pinasalamatan niya ito sa pagliligtas ng kanyang buhay at siniguradong banggitin na siya ay walang asawa. Nagulat si Sato rito, ngunit biglang may palaso na lumipad patungo sa kanya, bagamat naiwasan niya ito ng walang anumang kahirap-hirap. Napagtanto ni Zina na ang palaso ay nagmula sa kanyang mga kasamahan sa koponan na nagtatangkang protektahan lamang siya, kaya sinabihan niya silang umatras.
Gayunpaman, patuloy pa rin silang nakatitig kay Sato na parang isang uri ng kriminal na hinahanap. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpakilala siya bilang isang naglalakbay na mangangalakal. Ngunit agad itong kinwestiyon ni Ayuna dahil tila wala siyang dalang anumang kalakal. Napagtanto ang kanyang pagkakamali dahil lahat ng kanyang mga gamit ay nakatago sa kanyang kakaibang bag. Maayos na nagsinungaling si Sato at sinabi sa kanya na ang kanyang taga-empake ay tumakbo dala ang lahat, naiwan siyang walang dala kundi ang kanyang pitaka. Ang kasinungalingang iyon ang nagbukas sa kanyang mga kasanayan sa panlilinlang at panghihikayat. Kaya, ginamit niya ang mga ito upang makuha ang loob ni Ayuna, at idinagdag pa na nawala ang kanyang mga papeles ng pagkakakilanlan kasama ang balabal sa kanyang nawawalang kabayo. Nang maayos na iyon, sinabihan niya siyang sumama sa kanya sa Cebu City upang makapagpagawa siya ng wastong identity card. Sa daan, ipinaliwanag ni Zina na ang kanilang pangkat ay ipinadala upang imbestigahan ang kamakailang meteor shower, at mabilis na napagtanto ni Sato na kasalanan niya pala kung bakit nila nakasalubong ang Wyvern. Sa paglalakbay, nalaman niya na ang balat ng Wyvern ay mahalaga, hindi tulad ng karne, na tila lasang basang lupa at karaniwang ibinibigay lamang sa mga alipin. Ito ang nagpaisip sa kanya kung anong uri ng pagkain ang makikita niya pagdating niya sa lungsod. Kaya, kinuha niya ang isang population census sa pamamagitan ng kanyang system window at natuklasan na ang lungsod ay tahanan ng iba't ibang lahi. Nang sa wakas ay dumating sila, sinabi ni Zina sa kanya na kailangan niyang umalis upang makipag-debrief sa militar, bagaman nangako siyang magpapasalamat sa kanya mamaya ng maayos. Napagtanto ni Sato kung gaano talaga siya katigas ng ulo, na napansin na ang kanyang nakababatang sarili ay malamang na mapagkakamalan ang kanyang saloobin bilang ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos noon, dinala siya ni Ayuna sa isang opisyal upang maproseso siya at mabigyan ng bagong identity card. Nang makumpirma na ang lahat, binayaran niya ang kinakailangang bayad at nakatanggap ng 10 araw na visa para manatili sa lungsod. Ipinaliwanag ng opisyal kung paano niya mapapalawig ang visa sa ibang pagkakataon, binabalaan siya na kung sakaling mawalan ito ng visa habang narito pa siya, gagawin siyang alipin. Nang maayos na iyon, nagpasalamat si Sato sa opisyal. At nang makalabas siya, itinuro siya ni Ayuna patungo sa inn. Habang nasa daan, sinubukan ni Marta na hilahin siya patungo sa tuluyan ng kanyang ina gamit ang isang lelayan. Halatang pang-akit, at nang makita niya si Musa, inamin ni Sato sa kanyang sarili na interesado sana siya kung hindi lang ito plus size. Nagbayad siya para sa 10 gabi at napagpasyahan na lang ang malamig na pagkain dahil huli na siyang dumating. Habang ipinagmamalaki ni Marta ang luto ng kanyang ina, pinapunta siya ni Musa para linisin ang kwartong tutuluyan ni Sato. Sa pamamagitan ng ilang casual na pag-uusap, nalaman niya ang tungkol sa Demon King at ang labanan ng mga bayani na naganap 60 taon na ang nakalilipas kasama ang katotohanan na ang mga dragon ay nakakagulat na tamad kumpara sa mga wyvern. Habang tinatapos niya ang kanyang pagkain, bumalik si Marta. Kaya, tinanong niya ito kung saan siya makakabili ng mga damit at kagamitan at sinamahan siya nito sa palengke. Sa daan, nakita ni Sato ang isang lalaking minamaltrato ang ilang mga aliping demi-human. Kaya, pumasok siya at tinulungan silang buhatin ang kanilang mga bagahe. Nang magkita muli ang mga alipin at ang kanilang nakatatandang kasama, sinabi nila sa kanya kung paano sila tinulungan ni Sato, at nagpasalamat siya rito bago sila bumalik sa kanilang himpilan. Nang bumalik si Sato kay Marta, napansin niyang lubos itong nagulat na nakipag-ugnayan siya sa mga demi-human ng casual. Ipinaliwanag niya na maraming tao, lalo na ang mga magsasaka, ang matagal nang hindi nabubuhay dahil sa mga demi-human, kaya naman may tendensya ang mga tao na dumistansya. Habang patuloy silang namimili, natutunan ni Sato ang isang kasanayan na likas na taglay ng karamihan sa mga kababaihan, at sa huli ay binilhan niya si Marta ng hairpin. Nang makita kung gaano siya kasaya dahil sa regalo, naisip niya na kung mas lalo pa niyang palalakasan ang kanyang alindog, malamang ay mapapaibig niya ito pagsapit ng gabi. Pagkatapos ay dinala siya ng babae sa isang tindahan kung saan siya bumili ng maskara ng dragon at peluka, ang uri na ginagamit ng mga tao kapag nagko-cosplay bilang mga maalamat na bayani at prinsesa mula sa nakaraan. Doon lang niya napansin ang isang karwahe na nagdadala ng mga alipin at nakita ang isang babae na nagngangalang Aresa, na tila may medyo mahirap na titulo.
Pagbalik nila sa inn, isang katulong na nagngangalang Yoni ang bumati sa kanila at ipinaalam kay Sato na dinala na nito ang kanyang bag sa kanyang silid. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Sato tungkol sa pagligo, ngunit ipinaliwanag ni Marta na ang tanging paliguan ay nasa loob ng mga panloob na pader, na hindi pinapayagang gamitin ng mga karaniwang tao. Sa halip, nauwi sila sa paghuhugas gamit ang balon sa likod ng bahay tuluyan. Pagkatapos nito, bumagsak si Sato sa kanyang kama at umorder ng pagkain kasama ang isang magaan na inuming may alkohol. Nang dumating ang pagkain, tunay siyang humanga, masigasig na sumusubok at tumugon na parang isang labis na kritiko sa pagkain. Habang humihigop siya ng kanyang inumin, napansin niyang nagkaroon siya ng resistensya sa alkohol. Matapos maubos ang lahat ng nasa kanyang plato, umorder siya ng ilang segundo at nauwi sa pagkain ng mas marami kaysa sa dapat sana niyang kainin. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, pinag-iisipan niya kung gaano kaganda ang kanyang kasalukuyang buhay kumpara sa kanyang dating trabaho. Ngunit habang binabalikan niya ang lahat ng nangyari sa ngayon, napansin niya na ang kanyang karanasan ay hindi lubos na naaayon sa mga laro at kwentong alam niya noon. Inamin niyang isa siyang malaking nerd noong nasa middle school pa lang siya, at itinuro na kahit noon ay hindi pa siya nakaisip ng sarili niyang wika. Napagtanto rin niya na ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng bagong bagay, kaya naman nagtanong siya kung panaginip lang ba talaga ito. Habang unti-unti niyang nauunawaan ang realidad ng kanyang sitwasyon, napagpasyahan niya na ang mundong ito ay hindi maaaring maging isang laro lamang dahil kung panaginip lang ito, may save niya ang kanyang progress at mag-log out kahit kailan niya gusto. Dahil sa labis na pagkalito, nagpasya si Sato na lumabas ng gabing iyon at galugarin ang lungsod. Nang makarating siya sa labas ng lungsod, nagpasya siyang tamasahin ang kakaibang bagong karanasang ito, dahil iniisip niya na ang paggalugad sa mundo ay maaaring makatulong sa kanya bilang isang tagalikha ng laro balang araw. Gayunpaman, ang paghahanap ng daan pauwi ay hindi pa rin nangunguna sa kanyang listahan ngayon. Dahil sa kaisipang iyon, bumalik siya sa lungsod upang masiyahan pa ang kanyang kuryosidad. Kinabukasan, ginaising siya ni Marta at sinabi sa kanya na dinalaw siya ng kanyang kasintahan. Naguguluhan, lumabas siya at nadatnan si Zina na naghihintay sa tabi ng bahay tuluyan. Binati niya ito ng may papuri at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta rito. Ipinaliwanag niya sa kanyang karaniwang tame time na paraan na wala siyang duty para sa araw na iyon at naisip ang ilibat ito sa lungsod. Nagpasalamat si Sato kay Zina para sa kanyang pagiging maalalahanin at pumayag na sundan siya. Dahil doon, tumungo sila sa palengke para tingnan ang mga pagkaing kalye. Habang patuloy silang namamasyal sa lungsod, ginamit ni Sato ang pagkakataong tanungin si Zina tungkol sa kanyang mga spell. Ipinaliwanag ni Zina ang konsepto ng kanyang spell, na tinutukoy niya bilang wind magic, sa kanya at kung paano ang proseso ng pag-aaral ay parang tinuturuan noong siya ay nagsisimula pa lamang sa preschool. Tinanong din ni Zina kung bakit natututo ng magic si Sato. At nang sumagot siya na mas madali para sa kanya na gumamit ng magic para maligo sa halip na ma-stress ang sarili tungkol sa pagpunta sa banyo, humagalpak ng tawa si Zina dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganoong katawa-tawang dahilan. Di nagtagal, dinala siya ni Zina sa pasilidad ng militar sa kanyang kahilingan at tiningnan niya ang lugar. Pagkatapos nito, dinala siya ni Zina sa templo ng lungsod kung saan ipinakita niya sa kanya ang larawan ng Demon King at ang unang bayaning nakikipaglaban. Sinabi rin niya sa kanya na ang banal na espada na ginamit ng bayani ay maaari lamang maging asul kapag ibinigay ng mga bayani at ang tanging exception ay kung kusang tinatanggap ng espada ang taong humahawak nito. Si Orna, ang priestess ng templo, ay pinuto sila upang pag-usapan kung paanong ang mga bayani lamang ang dapat humawak ng banal na espada. Mabilis na binati ni Zina si Orna at ipinakilala si Sato kay Orna. Ngunit natuwa si Orna na nakahanap si Zina ng matipuno na katawan upang iligtas siya mula sa pagiging dalaga. Namula, sinubukan ni Zina na ipaliwanag na magkaibigan lamang sila, ngunit naputol lamang ng isang boses na tumatawag kay Orna na gawin ang ilang tungkulin bilang priestess. Di nagtagal, nakipagtawaran si Zina sa isang driver upang ihatid sila pabalik sa lungsod habang ginamit ni Sato ang pagkakataong magsagawa ng mabilis na background check sa kanyang sarili. Nagulat sa kanyang mataas na mga katangian, nagpasya siyang panatilihin itong mababa upang hindi masyadong gumawa ng aura farming.
Pabalik sa lungsod, ipinakita sa kanya ni Zina ang isang tore na anti-dragon na partikular na itinayo upang atakihin ang anumang dragon na maglakas loob na maabot ang mga parametro ng lungsod. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya kung ang Demon King ba ang kumokontrol sa mga dragon para umatake, at sumagot si Zina na ang mas nakakatakot na mga demonyo lamang ang kumokontrol sa mga dragon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung mayroong demonyong hindi mukhang nakakatakot, ngunit naantala lamang siya ng mga boses mula sa isang karamihan, at ipinaalam sa kanya ni Zina na malamang na ang punong pari ng templo ng digmaan ang nagdudulot ng kaguluhan. Ang punong pari na pinag-uusapan ay patuloy na nagsalita sa karamihan kung paano niya nararamdaman na ang mga demi-human na kanyang nahuli ay kailangang batuhin hanggang masawi dahil sila ay mga demonyong walang puwang sa mundo. Sinimulan ng karamihan na batuhin ang mga demi-human, dahilan para tumakbo si Zina upang protektahan sila. Pagkatapos ay nagpasya si Sato na maging kapaki-pakinabang at sinuri ang mga demi-human upang malaman ang higit patungkol sa kanila. Habang ginagawa ito, napagtanto niya na ang pari ay hindi ang kanilang master, kundi isang lalaking nagngangalang Years, na pinapanood ang lahat ng nangyayari mula sa isang sulok kung saan siya nakaupo. Patuloy na pinag-uusapan ni Zina kung paano ang stunt ng punong pari ay magdudulot lamang ng kaguluhan, habang si Years ay matiyagang naghihintay na may lumapit at bumili sa mga demi-human dahil ang gusto lang niya ay kaunting pera. Nang sandaling iyon, tinapik at pinatumba siya ni Sato. Pagkatapos nito, ipinakita ni Sato si Years sa mga tao bilang ang salarin sa likod ng buong issue at ipinaliwanag na gusto lang niyang magdulot ng kaguluhan para sa sarili niyang personal na pakinabang. Isang lalaki mula sa karamihan ang nagtanong kung kinokontrol din ba ni Years ang mga demonyo mula sa mga anino. Ngunit bago pa makasagot si Sato sa nakalilitong tanong, biglang lumabas ang isang demonyo mula sa katawan ni Years at tinusok ang punong pari. Agad na tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay habang sinabihan ni Zina si Sato na tingnan ang mga demi-human habang siya ay tumatawag para humingi ng suporta. Pumunta si Sato upang iligtas ang mga demi-human, ngunit tumanggi ang mga babae, na sinasabing inutusan sila ni Zina na huwag umalis. Sa wakas ay umalis ang demonyo sa katawan ni Years, dahilan para masawi si Years, at dahil dito ay napagtanto ni Sato na wala ng master ang mga babae dahil nasawi na si Years, kaya pinutol niya ang kanilang kadena. Nagsimulang magyabang ang demonyo tungkol sa kung paano nito planong tulungan ang kanyang master, at lumikha ito ng pugad. Lumapit sa kanila sina Zina at ang mga sundalo para tumulong, ngunit gumamit ang demonyo ng spell para magdulot ng blackout. Ilang sandali pa, natagpuan ni Sato ang kanyang sarili sa labyrinth ng Demon King habang nagising din ang mga babae at iniisip kung ano ang magiging kapalaran nila. Sinalubong sila ni Sato at nagpakilala. Nang mapagtanto niyang wala silang mga pangalan, pinangalanan niya silang Lisa, Puchi, at Tama, ayon sa pagkakabanggit. Binigyan din niya sila ng ointment at mga bagong damit para gamutin ang kanilang mga sugat, ngunit tumanggi si Lisa, sinabing mga alipin lamang sila na hindi nangangailangan ng awa. Inutusan sila ni Sato na gawin ito dahil sa palagay niya ay mas makabubuti kung tretuhin sila ng ganoon, at sumunod sila. Pagkatapos noon, pinakain niya sila at sinuri kung paano sila makakalabas sa labyrinth. Habang naroon, napagtanto niya na may ibang mga tao na natigil sa ibang bahagi ng labyrinth, kabilang si Zina at ang mga sundalo, at sinuri ang isang pasilyo. Agad siyang pinigilan ng mga babae at nagmakaawa na huwag silang iwan. Kaya, tiniyak niya sa kanila na susuriin niya lang kung paano sila makakatakas. Pagkatapos ay sinuri niya ang antas ng kanilang mga istatistika at nakita na si Lisa lamang ang maaaring humawak ng sandata. Kaya, inabutan niya ito ng isang punyal bilang proteksyon, inutusan itong manatiling tahimik hanggang sasabihin niya rito na lumaban, na sinang-ayunan naman nito. Dahil doon, sabay silang naglakad. Binalaan siya ni Puchi na naaamoy niya ang dugo na nagmumula sa unahan. Kaya, sinabihan niya silang manatiling tahimik habang tumitingin siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nakita niya ang isang halimaw na kumakain sa isang kawawang lalaki, dahilan para mapaisip siya kung mas makabubuting bumalik at maghintay ng tulong. Pinutol ni Lisa ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pagmumungkahi na dumaan sila ng palihim sa halimaw or atakihin na lang ito habang abala pa ito sa kanyang tanghalian. Humanga sa kanyang naisip, tumango siya bilang pagsang-ayon at inatake ang halimaw.
Natamba ang halimaw dahil sa pagbangga at pinalakas ng mga babae ang kanyang kakayahan habang siya ay bamantong hininga lamang sa ginhawa. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay niya ang bahagi ng halimaw upang makagawa ng hawakan para sa kanyang kutsilyo upang bumuo ng sibat. At pagkatapos niya, nakita niya si Lise na kinakapa ang loob ng halimaw para sa kaibuturan nito. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung para saan niya ito kailangan, at ipinaliwanag niya na mahal ang kaibuturan ng halimaw para maibenta nila ito sa pera mamaya. Kinuha niya ang core mula sa kanya, iniabot ang sibat, at iminungkahi na turuan din niya sina Pucci at Tama kung paano makuha ang core ng isang halimaw. Patuloy silang naglakad sa labyrinth, at napagtanto ni Sato mula sa mga istatistika ng babae na wala pa rin silang nakukuhang karanasan. Pagkatapos ay inutusan niya si Tama na mangolekta ng mga bato, umaasa na ang pagbibigay sa kanila ng mga gawain ay makakatulong sa kanila na mapataas ang kanilang experience bar. Nang makakita sila ng isang insekto, inutusan niya si Tama na ihagis ang mga batong nakuha nito, at sumunod ito. Pagkatapos ni Tama, inutusan niya si Lise na hampasin ang insekto, at nang gawin ito ng babae, pinaputukan niya ang natalo ng insekto. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Lisa at Tama na kunin ang core ng insekto habang ipinapalam niya kay Pucci na magsasagawa siya ng hiwalay na pagsasanay para sa kanya. Mabilis na iniabot ni Tama kay Pucci ang kanyang mga natirang bato bilang suporta. Ilang sandali pa, nakahanap sila ni Pucci ng isa pang insekto. Kaya, sinabihan niya si Pucci na ihagis ang mga bato dito at bumalik sa iba kapag naubusan na ito ng mga bato. Sumunod si Pucci, at nang subukang umatake ang galit na insekto, mabilis itong sinipa ni Sato, ngunit tuluyan itong nawala sa takot na si Pucci at tumakbo palayo, sumisigaw ng tulong. Mabilis niya itong naabutan at hinawakan ng lumapit sa kanila sina Tama at Lisa upang tanungin kung ano ang nangyayari. Tiniyak niya sa kanila na maayos ang lahat at lumapit kay Pucci upang payuhan siyang huwag tumakbo palayo tuwing siya ay magpapanik dahil maaaring magdulot ito sa kanya ng maagang pagpunta sa Panginoon. Sumang-ayon si Pucci sa payo at tinapik niya ito sa ulo upang maging komportable siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, inaatake ang anumang halimaw na kanilang makakasalubong sa daan. Nalaman din niya na ang karanasan ng mga babae ay tumataas sa bawat hamon. At nang makita niyang pagod na sila, inalok niya silang magpahinga muna. Habang pahinga, kinakain ng mga babae ang karne na ibinibigay sa kanila na parang hindi pa sila nakakatikim ng pagkain sa kanilang buhay. At pagkatapos ng mga babae, natulog sila. Pagkalipas ng ilang oras, ipinagpatuloy nila ang hamon ng pag-atake sa mga halimaw na kanilang makakasalubong sa daan. Habang ginagawa ito, napagtanto niya na kayanan ng mga babae na harapin ang isang halimaw ng walang pangangasiwa, na siyang nagpahanga sa kanya. Humingi ng permiso si Lisa na lutuin ang halimaw na kanilang napaslang, at binigyan niya ito ng go-ahead. Nang dumating ang oras para kainin ang karne, nag-alinlangan siya tungkol sa pagkain ng isang halimaw na nakilala niya kamakailan, ngunit sinubukan niyang kumagat, ngunit nakita niya ang mga babae na nakatitig sa kanya. Nang mapagtanto na naghihintay sila ng kanyang pagsang-ayon, pinayagan niya silang kumain, at sinimulan nila itong kainin. Pagkatapos kumain, humiga sila sa kanya para sa isa pang round ng pagtulog, at nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin niya sa kanila kapag nakalabas na sila sa labyrinth. Ilang sandali pa, nagpatuloy silang lahat sa paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang slime. Mabilis niyang ginamitan ng fire spell ang slime, ngunit nanatiling hindi natitinag ang slime, na ikinagulat niya. Nag-alok si Lisa na siya ang bahala at tinamaan ang kaibuturan ng slime gamit ang kanyang sibat upang talunin ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang lugar na puno ng mga sapot ng gagamba. Sinuri niya ang mga sapot at napagtanto na may ilang taong nakulong sa mga ito, kaya inutusan niya ang iba na hayaan silang putulin ang mga sapot. Isang poging lalaki na nagngangalang Jin ang lumabas mula sa isa sa mga sapot at nangakong gagantimpalaan sila sa pagliligtas sa kanya. Si Dorian, isa pang bihag, ay nagpasalamat din sa kanila para sa kanilang kabaitan. At nang magpasalamat si Sato, naputol siya ng talunan na minsan niyang nakasalubong sa palengke, na nagkukwento kung paano niya gustong palayain siya ng mga demi-human mula sa kanyang sapot. Dahil sa inis, nagpa siya si Sato na iwanan ang talunan.
At nang tumutol ang talunan, nagbanta si Jean na gagawin siyang barbecue gamit ang kanyang fire spell kung sakaling maakit ng kanyang malakas na boses ang mga halimaw sa kanila. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang bahagi kung saan sinusubukan ng mga tao na tumakas mula sa mga slime. Mabilis na sinabihan ni Sato sina Pucci at Tama na ilihis ang atensyon sa mga slime gamit ang apoy habang si Lisa ang dapat namamahala sa pagsira ng mga slime. Agad na nagsimula ang mga babae at napagtanto ng talunan na hindi naman pala kasing sama ng inaakala niya ang mga babae. Natagpuan ni Sato si Zina na inambush ng isang slime at nagmadali siyang iligtas ito. Pagkatapos niyang gawin iyon, niyakap siya ng mahigpit ni Zina dahil natutuwa siyang ligtas ito. Ipinakilala ni Sato si Zina sa mga babae at kahit na nahihiya sina Pucci at Tama na batiin si Zina, humakbang si Lisa upang magpakilala at nagpasalamat kay Zina sa pagliligtas sa kanila noong sitwasyon ng punong pari. Di nagtagal, nagpakita ang demonyo na lubos na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan. Pagkatapos ay hinihipnotismo ng demonyo ang mga babae, kaya nakita nila ang mga sundalo bilang mga inihaw na manok. Nang makita ito, mabilis na pinatumba ni Sato ang mga babae habang sinusubukan ni Jean na tumulong sa pamamagitan ng pagcast ng spell para sunugin ang demonyo. Gayunpaman, nasiyahan lamang ang demonyo sa apoy, na nag-iwan kay Jean ng pagkagulat dahil ang spell na kanyang ginawa ay ang kanyang pinakamahusay. Nagpatuloy si Sato sa pakikipaglaban sa demonyo, ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang halimaw upang guluhin ang kanyang atensyon. Kaya, hinikayat niya ang halimaw sa ilalim ng lupa at tinawag ang banal na espada upang hiwain ang halimaw. Dahil ayaw niyang malaman ng iba na kaya niyang gamitin ang banal na espada, nagpalit siya ng kanyang kasuotan at bumalik na nakamaskara upang atakihin ang demonyo sa pamamagitan ng paghagis ng bato dito. Nang makitang matatalo ito sa laban, tinawag ng demonyo ang kanyang master, at nagulat ang iba nang makitang ito ay isang mataas na ranggo na demonyo. Kinain ng mataas na ranggo na demonyo ang mga labi ng isa pang demonyo at naghagis ng spell upang alisin ang mga tao. Mabilis na ipinakita ni Sato ang banal na espada, ngunit ang pagkakita nito ay lalong nagpalakas sa mataas na ranggo na demonyo at naghagis ng spell ng kidlat sa kanya. Nilabanan ni Sato ang spell, ngunit napagtanto niyang hindi kayang tapusin ng espada ang demonyo, kaya't kontento na siya sa mahika at tumawag ng mahiwagang sibat kapalit ng banal na espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang sibat upang magpaputok sa demonyo. Habang sumusugod siya patungo sa demonyo upang tapusin ito, tumawag siya ng isang matalas na kutsilyo, umaasang tatamaan niya ito ng direkta at hiwain ang demonyo gamit ito. Agad na nasawi ang demonyo dahil sa tama, habang ang kutsilyong ginamit niya ay kumikinang upang ipakita na isa na siyang slayer ng demonyo. Matapos silang lahat makatakas mula sa labyrinth, niyakap siya ng malalim ni Zina at ginamit niya ang pagkakataon upang tingnan ang kanyang mga istatistika ngunit nakita niyang binigyan siya ng titulong bayani. Pagkatapos ay inirehistro niya ang mga babae bilang kanyang mga alipin. Mabilis na sinabi sa kanya ng tagapagrehistro ng alipin na mayroon siyang iba pang mga alipin na ibinebenta. Kaya, isang mukhang maganda na babae na nagngangalang Lulu ang nagpakilala at isa pang babae na nagngangalang Aresa ang lumabas upang magpakilala, ngunit ang accent ni Aresa ay ikinagulat ni Sato. Para kumpirmahing walang sira ang kanyang mga tainga, lumapit si Sato kay Arese para sabihin dito sa kanyang wika na may mga gagamba sa buhok nito. Agad-agad, sinabihan siya ni Arese na tanggalin ang mga gagamba dahil takot siya sa kanila, at napagtanto niya na sila nga ay mula sa iisang bansa. Matapos niyang bayaran sina Lulu at Arese upang maging alipin niya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila, at sumunod din ang iba pang mga babae. Lumapit si Aresa upang tingnan sina Pucci at Tama dahil hindi pa siya nakakita ng mga aliping may kakaibang tainga noon at hinayla sila palapit sa kanya, sabik na gawin silang kanyang mga matalik na kaibigan. Pinagmasdan ni Sato ang kanilang interaksyon ng may laki at ginhawa dahil walang hinanakit si Aresa sa mga demi-human tulad ni Pucci at Tama. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik silang lahat sa bahay tuluyan, ngunit kumalam ang tiyan ni Lulu dahil nagugutom siya. Nang makita ito, inalok ni Sato na kumuha sila ng makakain. Mabilis na sinabi ni Pucci at Tama sa kanya na mahilig sila sa karne, ngunit ikinagulat ito ni Arese dahil ang mga aliping tulad nila ay dapat na nagpapasalamat na inalok pa sila ng makakain.
Pagdating sa restaurant, nagpasalamat silang lahat kay Sato para sa pagkain at nagsimulang kumain ng mainit at maanghang na pagkain. Habang patuloy silang kumakain, napansin ni Sato na suot pa rin ni Lulo at Aresa ang kanilang mga damit pang-alipin, kaya nagpaalam siya para mamili. At kahit na iginiit nilang sumunod sa kanya, inutusan niya silang manatili at magsaya sa kanilang pagkain. Ilang sandali pa, ipinakita ng mga babae ang mga damit na binili niya para sa kanila. At matapos ipaalam sa kanila na maganda ang itsura nito sa kanila, dinala niya sila sa inn. Sa inn, tinanong niya kung may mga bakanteng kwarto para sa mga babae, para lang malaman na puno na ang lahat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Marta na dalhin sina Pucci at Tama sa kanyang kwarto habang siya ay nagkakampo kasama ang iba pang mga babae. Sinabihan siya ni Arese na magpahinga at ginamit ang kanyang psychic spell para sabihin kay Musa na pahiramin sila ng isang kwadro kung saan sila maaaring tumuloy para sa gabi. Mabilis na tumiklop si Musa at binigyan sila ng go-ahead na gamitin ang kanyang kwadro, dahilan para magyabang si Arese kay Sato na isa siyang kapaki-pakinabang na pamumuhunan sa kanyang pangkat ng mga babae. Sa kwadra, inutusan ni Sato sina Lisa, Pucci, at Tama na maging maayos ang kanilang pag-uugali. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid upang makihalubilo kina Lulo at Aresa at napansin niyang mahiyain si Lulo sa mga lalaki. Pagkatapos magpalit ng kanyang pantulog, lumingon siya at nakita ang isang walang suot na si Lulo at si Arese na naghihintay sa kanya upang pagsilbihan sila, ngunit tinitigan lamang niya sila ng walang imak. Inosenteng nagtanong si Arese kung kailan sila maaaring magsimula, ngunit inihanda na lamang ni Sato ang kanyang kama at sinabihan silang matulog na. Agad na umiyak si Lulo dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte, at tinakpan siya ni Sato ng kumot, tiniyak sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala na gagamitin siya bilang isang bagay muli. Ngunit galit na nagmukmak si Arese sa sulok dahil namimiss niya ang pagiging pinaglilangkuran. Kalaunan ng gabi, nagising si Sato mula sa kanyang pagtulog upang makita ang isang walang suot na si Arese sa ibabaw niya. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Arese, kaya't natigilan siya. Pagkatapos ng halik, bigla niyang naramdaman ang sarili niyang pagnanais sa mga asset nito, at napaisip siya kung nasa ilalim ba siya ng kanyang spell. Kaya, niyakap niya ito at pinagbawalan siyang gumamit ng anumang uri ng mahika. Mabilis niya itong sinubukang pigilan sa pagsasalita, ngunit tumanggi ito at inutusan siyang ilabas ang anumang aktibong mahika na mayroon siya. Sumunod siya dahil wala na siyang ibang magawa, na nagpabuntong hininga sa kanya. Naalala niya na gumamit ito ng psychic magic kanina at tinanong kung bakit niya sinubukang gamitin ang kanyang psychic magic sa kanya. Sumagot siya na gusto lang niyang matikman ang kanyang launcher dahil nahulog na ang loob niya rito mula pa noong unang beses niya itong nakita. Nagulat siya nang marinig ito, ngunit patuloy lang siyang nag-uusap tungkol sa kung paano niya taglay ang mga katangian ng kanyang pangarap na crush. Idinagdag pa niya na dahil tumanggi itong pagsilbihan siya, nagpasya siyang ilagay ito sa ilalim ng isang spell para kahit papaano ay gusto niya itong hawakan. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng background check sa kanya para malaman kung bakit siya kumikilos ng baliw. Ngunit nagkusa siyang ipakilala ang sarili bilang isang reinkarnasyon ng isang babae mula sa kanyang bansa, at tinanong kung siya ba ay muling nagkatawang tao or tinawag bilang isang bayani. Naguguluhan, tinanong niya ang pagkakaiba ng dalawa, at ipinaliwanag niya na ang mga taong nasawi mula sa kanilang lumang mundo ay muling nagkatawang tao sa kasalukuyang mundo bilang mga bagong silang, habang ang mga bayani ay napipilitang pumasok sa kasalukuyang mundo sa pamamagitan ng mahika. Pagkatapos ay naisip niya ang panahon na una siyang dumating sa mundo at napagtanto na walang alinman sa mga senaryo ang akma sa kanyang sitwasyon. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya kung paano siya naging alipin kung napunta siya sa mundo bilang isang reinkarnasyon sa simula pa lang. Kinaumagahan, biglang pumasok si Marta sa silid upang ipaalam sa kanya na naroon si Zina. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ni Zina ang mga babaeng kasama niya at inakala niyang pinaglingkuran niya sila noong nakaraang gabi, kaya galit na umalis ang babae. Mabilis siyang nagbihis at tumalon palabas ng bintana upang pigilan si Zina na makaalis. Pagdating sa kanya, ipinaalam niya sa kanya na hindi niya naintindihan ang sitwasyon at tiniyak sa kanya na binili lamang niya ang mga babae upang makatulong sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang kasuotan upang mapagaan ang tensyon at namula siya bilang tugon.
Ilang oras ang lumipas, bumalik ang dalawa mula sa pamimili at masayang tinanggap sila ni Aresa. Sinabihan niya si Aresa na kunin ang iba at habang tumatakbo siya upang ihatid ang mensahe, naalala niya noong nagsalita ito sa kanya noong nakaraang gabi. Tila, si Aresa ay dating isang prinsesa na sinubukang payamanin ang kanyang bansa. Bagamat nagtagumpay siya noong una, nagsimula ang mga kaina-hinalang bagay na nagpahirap sa kanyang bansa, kaya naman sinakop ng isang kalapit na bansa ang kanyang bansa. Sa proseso, ipinagbili siya at ang mga tao ng kanyang bansa sa pagkaalipin ng kalapit na bansa. Isang araw, nagpakita ang isang demonyo at winasak ang kastilyo kung saan sila binihag. Kaya, tumakas siya kasama si Lulu hanggang sa sila ay sinundo ng isang mangangalakal ng alipin. Bumalik si Aresa kasama ang mga babae at ipinaalam sa kanya na wala si Lulu dahil may sakit ito. Pagkatapos ay binigyan niya ang mga babae ng pera para bumili ng mga gamit para sa kanilang sarili. At habang palabas sila para kunin ito, pinagmasdan niya sila ng may pagmamalaki. Pagkatapos umalis ang mga babae, iminungkahi ni Sato na sundan siya ni Zina upang magtanong tungkol sa mga na tumatanggap ng mga demi-human dahil hindi maaaring manatili si Lisa at ang iba pa sa isang kwadre magpakailanman. Natuwa si Zina na isinasama siya nito sa isang napakahalagang gawain at mabilis na pumayag na sumunod sa kanya. Pagdating sa isang opisina na namamahala sa pagbibigay ng mga kakaibang trabaho, isang babaeng may lilang buhok na nagngangalang Nady ang nagpakilala sa kanila bilang opisyal na namamahala. Kaya, humingi si Sato sa kanya ng anumang ari-ari ang maaari niyang rentahan para sa mga demi-human. Di nagtagal, dinala sila ni Nady sa isang posibleng apartment at ipinaalam sa kanila bago ito tiningnan na ang dating may-ari ay napaslang ng isang gangster sa lugar. Mabilis na tumanggi si Sato, kaya dinala sila ni Nady sa ibang bahay, ngunit isang bahay aliwan sa kabilang kalye ang nagpahina ng loob niya. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagtingin sa iba pang mga bahay, ngunit ang mapiling sarili ni Sato ay walang nakitang gusto niya. Dahil doon, sinabihan siya ni Nady na bumalik mamaya dahil nauubusan na siya ng mga pagpipilian. Pumayag si Sato at tinanong si Zina kung mayroon bang lugar na gusto niyang puntahan. Mabilis silang pinutol ni Nady sa pamamagitan ng pagmumungkahi na pumunta sila sa flea market na kakabukas lang. Pagkatapos ay sinimulan ni Sato na hanapin ang direksyon patungo sa palengke habang mabilis na bumulong si Nady kay Zina na ang isang bahagi ng palengke ay isang sikat na lugar para sa mga date, kaya naiwan si Zina na namumula. Ilang sandali pa, sinundan ni Zina si Sato papuntang palengke ngunit naantala sila ng mga babae. Ipinakita ni Aresa ang kanyang bagong blonde na buhok, ipinagmamalaki kung paano siya kamukha ni Barbie. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Sato si Aresa kung bakit siya nagbago ng buhok, at sumagot siya na may narinig siyang chismis tungkol sa kung paano ang dating kulay ng kanyang buhok ay isang masamang senyales. Pagkatapos noon, natagpuan ni Sato ang isang reading card na sa tingin niya ay makakatulong sa bokabularyo ng babae, kaya binili niya ito mula sa nagtitinda nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Aresa na manood silang lahat ng dula sa palengke, kaya humingi ng tawad si Sato kay Zina dahil pinayagan niya ang mga babae na sumama sa kanilang maliit na tambayan, at tiniyak ni Zina sa kanya na wala siyang pakialam. Huminto sina Sato at Zina sa jewelry stall pagkatapos para tingnan ang ilang hikaw, ngunit sinabad sila ni Aresa para humingi ng sarili niyang pares ng hikaw. Nabitawan ni Zina ang hikaw na tinitingnan niya dahil ayaw niyang maging pabigat kay Sato nang hilahin siya ng mga babae sa ibang stall. Kaya, mabilis na ginamit ni Sato ang pagkakataong ito upang bilhin ang mga hikaw na nahulog niya. Sa palengke, lahat sila ay nanood ng dula, ngunit sina Pucci at Tama ay nagsimulang magreklamo ng malakas tungkol sa kung paano nila gustong kumain ng karne. Napagtanto ni Sato na ang mga babae ay hindi interesado sa dula at nang lumingon siya upang tingnan kung nanunood si Lisa, napagtanto niyang nagkukunwari lamang itong nanunood. Gayunpaman, hindi niya sila sinisisi dahil ang dula ay isang trahedya sa totoong buhay kung paano nakipagrelasyon ang isang salamangkero na nagngangalang Zen sa isang prinsesang nagngangalang Liltiana. Dahil dito, pinaslang ng karelasyon ni Liltiana na si Mono ang lahat ng kamag-anak ni Zen dahil sa selos. Pinaslang din ng tagapag-alaga ni Liltiana si Zen, kaya naman galit na ikinasawi ni Liltiana bilang isang paraan ng paghihiganti. Gayunpaman, muling nagkatawang tao ang katawan ni Zen bilang isang undead at naghiganti kay Mono at sa kanyang pangkat.
Bago pa niya matapos si Mono, biglang nagpakita ang isang banal na kabalyero at pinaslang siya. Pagkatapos ay nagbagong anyo si Mono at naglingkod sa banal na kabalyero hanggang sa ito ay masawi dahil sa isang sumpa na inilagay sa kanya. Pagkatapos ng dula, tinawag ni Sato ang atensyon ng isang babae sa panyo na aksidente niyang nalaglag. Mabilis na nakilala siya ng babae bilang ang lalaking may pagkahilig sa karne ng babae habang nagaganap ang dula at tinanong siya kung ano ang kanyang mga saloobin tungkol sa dula. Sumang-ayon siya na ang dula ay kakilakilabot, ngunit nalaman niya na talagang tinanggal ni Zen si Mono bago pa man siya maabyute ng banal na kabalyero at ang script ay nabago lamang dahil hindi ito nagustuhan ng mga maharlika. Nalaman din niya na talagang dinukot ni Mono ang prinsesa para pakasalan ito kahit alam niyang umiibig ito kay Zen at nakahinga siya ng maluwag na ang dula ay mukhang kakilakilabot lamang dahil binago ang script. Pagkalipas ng ilang oras, naglakad-lakad sina Sato at Zina ngunit nakasalubong nila ang ilan sa mga kasamahan ni Zina. Nalaman ni Zina na galing sila sa isang labanan sa ilang mga langgam, at sinimulan niyang pagalingin ang kanilang mga sugat habang pinag-uusapan nila kung paano nila pinaniniwalaan na ang isang grupo ng mga nakasuot na kabalyeriya na pinamumunuan ng isang lalaking nakasuot ng pulang helmet na kanilang natagpuan sa hangganan ay dapat na responsable sa pag-akit sa mga langgam. Pagkatapos ni Zina sa pagpapagaling, pinutol sila ng mga babae gamit ang isang langgam na kanilang nahuli habang nangangaso ng karne. Mabilis na sinuri ni Sato ang langgam at nakita na mas marami pang mga langgam ang papalapit sa lungsod. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga tagubilin sa mga babae, ngunit bago pa niya mabigyan ng impormasyon ang mga kasamahan ni Zina tungkol sa nangyayari, lumapit ang mga langgam sa lungsod. Bagamat pinipigilan ng pananggalang na harang ng lungsod ang mga langgam na makapasok sa lungsod, ilang matigas ang ulong mga flying ants ang nakalusot sa harang. Pumasok ang iba pang mga langgam sa tarangkahan ng lungsod, dahilan para pilit na isara ng mga sundalo ang tarangkahan. Ngunit pumasok pa rin ang mga langgam sa espasyo sa ilalim ng tarangkahan. Agad na inatake ng mga sundalo ang mga langgam ng sumali na sina Sato at ang mga babae sa laban upang pigilan ang mga langgam. Habang naroon, napagtanto ni Sato na bukas ang gusali ni Neidi, kaya't sumugod siya sa loob at hinampas ang langgam na nakita niya. Nakita niya na natigil si Neidi sa ilalim ng lupa. At habang iniisip kung paano siya tutulungan, biglang ginamit ni Bolinan, ang manager ni Neidi, ang kanyang spell upang tulungan si Neidi na makatayo. Matapos hamupa ang laban, ipinakilala ni Neidi si Bolinan kay Sato, na nagtanong tungkol sa pinagmulan ni Bolinan. Nalaman ni Sato na si Bolinan ay isang elf ng espiritu sa kagubatan, pagkatapos ay lumabas siya ng gusali upang makitang sinusunog na ng mga sundalo ang mga nahuling langgam. Nakita siya ni Zina at sinabi sa kanya na sasama siya sa iba pang mga sundalo upang magpatrolya sa lungsod. Kaya, nagpaalam siya rito. Kalaunan ng gabi, naghapunan sina Sato at ang mga babae, at binigyan ni Musa ang mga babae ng karagdagang serving para sa kanilang napakalaking pagsisikap sa pagtalo sa mga langgam. Habang kumakain sila, napansin ni Sato na hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ni Lulo. Kaya, tumungo siya sa botika pagkatapos ng hapunan upang ibili siya ng ilang gamot. Habang nasa daan, bigla niyang napansin ang ilang mga halimaw na anino at mabilis silang pinaputukan hanggang masawi. Nang matapos siya, nakita niya ang 2 taong unang banihag ng mga halimaw at sumugod sa kanila, para lamang makita na ang isa sa kanila ay isang daga na nakasuot ng pulang helmet. Di nagtagal, palihim niya silang pinasok sa gusali ni Neidi dahil gabi na at iniwan sila sa loob. Gayunpaman, ang kanyang tunog ay nagpaalerto kina Neidi at Bolinan, kaya't ibinalita niya sa kanila ang nangyari. Pagkatapos ay naglagay si Bolinan ng isang spell sa pagpapagaling sa pulang helmet na daga habang ipinapakita sa kanila ni Sato ang isa pang tao na nagkataong isang elf na nagngangalang Mia. Nagulat si Neidi nang makitang si Mia ay isang elf, ngunit ang nalilitong si Mia ay tumingin lamang kay Sato at tinawag itong pogi. Ang daga ay umubo ng dugo noon din, kaya tumakbo palabas si Neidi upang humingi ng tulong. Mabilis na hinabol siya ni Sato dahil huli na para sa isang babae na maglakad ng mag-isa. Kinabukasan, inakusahan ni Arese si Sato na nagpalipas ng gabi sa bahay ng babae gayong maaari naman sana siyang ilagay sa iba't ibang posisyon buong gabi. Ngunit ang pagod na si Sato ay inilapag lamang ang kanyang jacket sa ulo nito upang patahimikin ito. Gayunpaman, tinanggal niya ang jacket upang humingi ng paliwanag. Kaya,
Ipinaliwanag niya kung paano niya nakasalubong ang ilang mga tao noong lalabas siya upang kumuha ng mga gamot para kay Lulo. Lumilipad ang imahinasyon ni Arese nang magsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano niya sinasabi ang pamagat ng video sa maling bahagi ng internet. Ang malakas na boses niya ang gumising kay Lulo mula sa kanyang pagkakatulog, kaya inabot ni Sato kay Lulo ang mga gamot na ibinigay niya sa kanya, at nagpasalamat si Lulo sa kanyang kabaitan. Pagkalipas ng ilang oras, binisita ni Sato si Neidi upang tingnan si Mia at ang daga, at nalaman niya na nagpapahinga pa rin si Mia matapos mawalan ng malay dahil sa pagod. Ipinaliwanag din ni Neidi na ang isang potion na may mana ay makakatulong sa pagpapabilis ng kanyang paggaling, ngunit mahal itong bilhin, kaya iminungkahi niya na dalhin nila si Mia sa isang lugar na mayaman sa mana. Pagkatapos ay sinubukan ni Sato na maghanap ng isang lugar na mayaman sa mana, ngunit naantala siya ng ingay mula sa itaas, kaya sinabi niya ito kay Neidi. Sa itaas, tiningnan ni Neidi at Sato si Mia. Ginamit ni Sato ang pagkakataong ito upang magsagawa ng background check kay Mia, at nakita niya na mayroon itong talento sa makakita ng mga espiritu. Kaya, nang mag-excuse si Neidi para maghanda ng pagkain para kay Mia, isang mausisa na si Sato ang nagtanong kay Mia tungkol sa paglalarawan ng espiritu na nakikita niya. Walang ekspresyong inilarawan ni Mia ang espiritong nakikita niyang malambot, na nagpaisip sa kanya na maaaring hindi si Mia ang tipo ng madaldal. Di nagtagal pagkatapos kumain ni Mia, lumabas si Neidi ng kwarto dala ang natirang pinggan. Sinundan siya ni Sato, ngunit pinigilan siya ni Mia, na gustong manatili siya dahil nasisiyahan siya sa piling nito. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Sato sa inn at nakita ang mga babae na binabasa ang mga educational card na natanggap niya noong nakaraang araw. Humanga, tinanong niya sina Pucci at Tama tungkol sa paglalarawan ng hayop, ngunit napagtanto nilang tinatawag nilang karne ang lahat ng hayop. Mabilis na ipinagtanggol ni Aresa, ang kanilang dapat sanang guro, ang sarili sa pagsasabing mahirap sabihin sa kanila na mali sila dahil sa tiwala nila sa kanilang mga sagot. Pagkatapos noon, kumain na lang sila ng tanghalian kung saan ikinwento niya sa mga babae ang tungkol kay Mia. Nakakakilabot na ipinahayag ng mga babae ang kanilang interes na makilala si Mia, kaya nangako siyang dadalhin sila kay Mia pagkatapos nilang mananghalian. Di nagtagal, binisita nila si Mia at nagsimulang maghiyawan tungkol sa kanyang kagandahan. Nang makitang maayos na ang kanilang pagsasama, nagpatuloy si Sato sa pag-alis, ngunit muling pinigilan siya ni Mia, dahilan para mapaisip siya kung ang kanyang istatistika ay may magnet para sa mga may sakit na elf na modifier. Sa kabila nito, nakipagkita si Sato kay Neidi, na humingi sa kanya ng kanyang karwahe dahil inaangkin niyang isang mangangalakal. Sinabi ni Sato sa kanya ang mga kasinungalingan na sinabi niya sa iba tungkol sa kung paano nakatakas ang kanyang kabayo dala ang kanyang mga paninda, at nagrekomenda siya ng bagong karwahe na makukuha niya dahil ang kasalukuyang may-ari ng karwahe ay magre-retiro na sa pangangalakal. Tinanggihan ni Sato ang alok dahil hindi siya marunong magmaneho ng karwahe, ngunit si Lulo, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay pinutol siya upang ipaalam sa kanya na maaari siyang magmaneho ng isa. Dahil dito, pumayag si Sato na kumuha ng isa at nagbigay ng mga barya, na sa tingin niya ay sapat na para makakuha ng karwahe. Kinabukasan, nagsama-sama sina Sato at ang mga babae upang maghanda para sa camping. At habang ginagawa ito, sumugod sina Pucci at Tama kay Sato, na nagsisibak ng kahoy upang sabihin sa kanya na ang tekor na kanilang inilagay sa apoy ay nasira sa kanila. Ipinaalam ni Sato sa kanila na ang tekor ay sumisipol lamang upang ipaalam sa kanila na kumukulo ang tubig. Pagkatapos ay tinulungan sila ni Arese sa tekor at ipinaliwanag na kapag uminit ang tubig, ito ay nagiging isang puting malakas na usok na nagpapaangat sa takip ng tekor. Kinabukasan, natapos ni Sato ang pagpirma ng kanyang bagong karwahe, at iminungkahi ni Arese na iuwi nila si Mia kasama ang karwahe. Nakita ni Sato na hindi ito isang masamang ideya at iminungkahi na pag-usapan muna nila ito kay Bulinan, ngunit sa ngayon ay gusto niya lang naturuan siya ni Lulu kung paano magmaneho. Ilang sandali pa, sumakay si Lulu sa karwahe kasama si Sato sa kanyang tabi. Naramdaman ni Sato na siya ay tensyonado, kaya nagsimula siyang makipag-usap dito tungkol kay Aresa. Agad na kumalma si Lulu at nagsimulang magkwento tungkol sa mga pagkakataong na-stress siya ni Aresa. Dahil doon, naging mas madali ang aralin sa pagmamaneho, kaya naman napabuti ni Sato ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho.
Habang ipinagpapatuloy nila ang aralin hanggang sa magdamag, biglang may naramdaman si Sato na kakaiba at nakita ang isang kakaibang kwago na nanunood sa kanila mula sa malayo. Nang makauwi na sila, sinalubong ng mga babae si Sato na parang ilang araw na nilang hindi ito nakita. At maging si Mia ay sumama sa kanila upang salubungin siya. Mabilis na tinanong ni Sato kung ayos lang kay Mia na maglakad ng mag-isa, at tiniyak sa kanya ni Arese na binigyan siya ni Bulinan ng mahiwagang potion para gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay iminungkahi ni Arese na kumain sila ng masarap na pagkain upang ipagdiwang ang paggaling ni Mia. Kaya ipinaalam ni Mia sa kanila na gusto niya ng honey buns. Agad na nagpakita ng interes ang ibang mga babae, kaya napagtanto ni Sato na malamang ay nagaya sila kay Mia. Gayunpaman, inutusan niya sina Lulu at Lise na bumili, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam kanina at nakita niya ulit ang kwago na nakatitig sa kanya. Pagpasok sa gusali ni Nady, nalaman niya mula kay Nady na bumuti na ang pakiramdam ng daga. Kaya, pinuntahan niya ito upang kumpirmahin at nakita ang daga kasama si Bulinan. Ipinaliwanag ng daga na si Mia ay dinukot ng mga salamangkero mula sa kanyang nayon at ikinulong sa isang selda. Gayunpaman, nakatakas siya at nakasalubong ang daga at ang mga kaibigan nito na nag-alok na dalhin siya kay Bulinan dahil isa rin itong elf na katulad niya. Sa kasamaang palad, nagpadala ang mga salamangkero ng mga langgam sa lungsod, kaya nasira ang plano ng daga. Naramdaman ni Sato na maaaring may alam pa si Bulinan tungkol sa pagdukot, ngunit tumanggi siyang magpatuloy. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng mga tunog mula sa ibaba, at nagmadaling lumabas si Bulinan kasama si Sato na sumunod. Lumalabas na natakot lang pala ang mga babae sa paulit-ulit na kulog. Habang nagsisimulang magreklamo ang mga babae tungkol sa kung gaano kabaliw ang kidlat, napansin ni Sato si Tama na nakatitig sa isang bagay at nakita niya ito bilang ang kwago kanina. Biglang nag-transform bilang isang wizard na may lilang mata. Habang ang iba ay nakatitig sa wizard ng may pagkabigla, nakilala ito ng daga bilang ang wizard na humahabol kay Mia at sumugod upang atakihin ito. Gayunpaman, gumamit ang wizard ng psychic magic upang pigilan ang daga at ilihis ang atensyon ng iba. Nagsimulang mag-isip si Sato kung ano ang magagawa niya upang kontrahin ang Mahika, ngunit nakita niya si Arese na sinusubukang pigilan ang wizard gamit ang sarili niyang psychic magic. Mabilis na ginamit ni Sato ang kanyang fear resistance skill at nagsagawa ng background check sa wizard. Napagtanto niya na ang pangalan ng wizard ay Zen at nalaman niya na siya ang lalaki mula sa dulang napanood niya sa palengke. Nagsalita si Zen tungkol sa kanyang interes na isama si Mia, ngunit pinutol siya ni Sato upang ipaalam sa kanya na imposible ito. Dahil sa inis, nagpatuloy si Zen sa paggamit ng spell na may lason, ngunit iminungkahi ni Sato na ayusin nila ang isyu ng walang karahasan at magalang na hiniling kay Zen na umalis. Tumanggi si Zen, kaya sumugod si Sato upang atakihin si Zen, ngunit si Zen ay naging anino at hinawakan ang binti ni Sato gamit ang kanyang mga shadow whips, kaya't nabitin si Sato sa ere. Nang mapagtanto ni Zen na kaya niyang kontrolin ang mga anino, sinabihan ni Sato si Zen na pasalamatan ang kanyang mga bituin sa pagkontrol sa kanila dahil sana ay nasa susunod na bus siya papunta sa kabilang buhay. Dahil sa inis na ginawang ceiling fan ng halimaw si Sato, ginamit ni Arese ang spell kay Zen. Kaya, ipinakita ni Zen ang kanyang mukha upang ipakita sa kanila na ang kanilang kausap ay isang undead. Pagkatapos ay sinunggaban ni Zen si Arese gamit ang kanyang mga shadow whips, ngunit inatake sila ni Sato nang humakbang si Bulinan upang ipagtanggol si Arese. Ginamit ni Sato ang pagkakataon upang palayain ang kanyang sarili mula sa mga shadow whips ni Zen at hiniwa ang mga ito. Ikinagulat ito ni Zen dahil isang mahiwagang bagay lamang ang makakagawa niyan, ngunit nanatili lamang na diretso ang mukha ni Arese bilang tugon. Habang ang iba pang mga babae ay patuloy na nagtatago na parang mga pas ang takot, nag-isip si Arese ng mga paraan upang talunin si Zen. Sinabihan ni Mia si Arese na huwag mag-alala, ngunit tumanggi si Arese at ipinaalam sa kanya na lumalaban lamang siya dahil gusto siyang palayain ni Sato mula sa anumang problemang kinakaharap niya. Lumapit din si Sato upang ituro ang kanyang baril kay Zen upang maalis ang kanyang atensyon matapos makitang naghahanda si Arese ng isang nakakabaliw na spell. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang sinabihan ni Arese si Sato na umiwas habang naglalabas siya ng isang malakas na spell sa direksyon ni Zen.
Sa kasamaang palad, dinasawi si Zen habang si Aresa ay nanghihina dahil sa epekto ng paglalagay ng isang napakalakas na spell. Pagkatapos ay sinabihan ni Zen si Sato na balaan si Aresa na huwag nang subukan muli ang mga ganitong stunt laban sa kanya. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanyang kuna habang kinukuha si Mia kasama niya. Agad, inutusan ni Sato sina Lulu at Lisa na alagaan ang mga nasugatan, na nangangakong babawiin si Mia. Pagkatapos noon, nag-teleport siya sa ibang dimensyon at natagpuan ang sarili sa lugar ni Zen. Nagulat, nagtanong si Zen kung paano niya nagawang makalusot sa harang dahil tanging isang tunay na bayani lamang ang makakarating sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi pinansin ni Sato ang kanyang tanong at nagmadaling kunin si Mia. Kaya, dahil sa inis na pagkasabik ni Zen, pinalabas siya nito sa kanyang kuna gamit ang isang pitik ng kanyang daliri. Nalilito sa nangyayari, tinitigan ni Sato ang isang higanteng puno sa harap niya at naisip na maaaring ito ay isang palaisipan na gusto ni Zen na lutasin niya. Sinuri ang kanyang mapa upang kumpirmahin na natigil si Mia sa isang lugar sa puno. Nagmadali siyang lumapit dito ng may determinasyon hanggang sa makarating siya sa isang templo na orihinal na para sa mga elf. Sa loob ng templo, tinamaan niya ang anumang halimaw na lumapit sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang mahiwagang kagubatan kung saan nakita niya ang isang walang damit na elf na nagngangalang Dryad. Nang makita siya, nakahinga ng maluwag si Sato dahil pakiramdam niya ay ang pagkatalo kay Dryad ay magbubukas ng shortcut para makatakas siya kung ang loika niya ay para sa laro. Sa halip na labanan siya, tiningnan siya ni Dryad para makitang isa siyang bagay na madali at inalok na maging asawa niya. Agad na tumanggi si Sato dahil walang paraan para makipagbuno siya sa isang elf na kakakilala lang niya. Kaya, sinunggaban siya ni Dryad para halikan para mapataas ang kanyang mga magic point dahil nauubusan na ito. Pagkatapos ng halik, naisip niya na kalimutan na ang halik na nangyari. Habang binubuksan ni Dryad ang isang landas para madaanan niya, sinundan niya ang landas at napunta sa isang silid kung saan nakita niya ang isang lumang sulat mula sa isang elf na sumulat tungkol sa kung paano niya nilikha ang lugar para sa mga elf na nagnanais na makahanap ng kagustuhang makaligtas sa anumang panganib na kanilang kinakaharap, dahil naniniwala siyang ang mga elf pa rin ang manggangguna sa karera ng mundo balang araw. Nang makita ang pangalan ng manunulat, napagtanto ni Sato na sina Mia at Bulinan ay mga inapo ng manunulat at nagtaka kung gusto ni Zen na dalhin si Mia sa kuna dahil doon. Pagkatapos ay bumalik siya kay Dryad upang magtanong kung mayroong portal na maaaring magdala sa kanya sa ibang silid. Kaya, itinuro ni Dryad ang isang fairy ring na maaari niyang tapakan at lumikha ng isang spell upang ipadala siya sa ibang silid. Bilang resulta ng spell, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng tatlong magkakaparehong magaganda na babae na nakatitig sa kanya. Sinabihan siya ng mga babae na maghintay at magsimulang mag-warm up para sa kanilang laban habang ginagamit niya ang pagkakataon upang magsagawa ng background check sa kanila. Nang makitang sila ay mga homunculi, nagsimula siyang magtaka kung bakit sila kumikilos na parang nagbabahagi sila ng iisang brain cell na nakikipagkumpetensya para sa ikatlong pwesto gayong sila ay kabilang sa isang lahi na kilala sa katalinuhan nito. Pinutol nila ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pagtutok ng isang espada sa kanya upang salubungin siya sa susunod na antas ng puzzle. Patuloy na sumisigaw ang isa sa kanila tungkol sa kung paano niya kailangang talunin ang tagapag-alaga sa kanilang silid upang makausad, ngunit hiniling na lang niya na tumigil na ito sa pagsasalita dahil nagsisimula na siyang menas sa nakakainis na boses nito. Ipinakilala siya ng babae sa Golem, ang tagapag-alaga na kanyang haharapin. At habang naglalakad ang Golem patungo sa kanya, pinaputukan niya ito gamit ang kanyang sandata. Isa sa mga babae ang nagpasya na asikasuhin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ngunit naiwasan niya ang atake at natamba ito. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa isa pang mahiwagang kagubatan na katulad ng kay Dryad, para lamang makita na ang elf sa kasalukuyan ay halos natuyo na. Mabilis niyang binuhusan ng tubig ang babae at biglang kinuha ng elf ang supot mula sa kanyang kamay upang inumin ito mismo. Habang umiinom, gumaling ang babae at nalaman niya na mayroon din itong parehong alaala kay Dryad dahil sa kanilang banal na koneksyon bilang mga espiritu. Pagkatapos ay hiniling niya na dalhin siya nito sa ibang silid at sumunod ito. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pasilyo at inilabas ang mga kulisap na natagpuan niya sa kanyang daan hanggang sa makarating siya sa lugar ni Zen. Sa lugar,
hiniling niya na ibigay sa kanya si Mia, ngunit tumanggi si Zen na palayain siya at hinamon siya sa isang tunggalian, na nangakong gagantimpalaan siya ng isang banal na espada kung mananalo siya. Pagkatapos ay ipinatawag ni Zen ang maraming homangkuli upang ilabas siya bago tumakas kasama si Mia. Ipinatawag ni Sato ang kanyang sibat upang makipaglaban sa mga homangkuli at inatake sila ng malinis. Bagamat mas malakas si Sato, tumanggi ang mga homangkuli na sumuko dahil brainwash na sila sa utak ni Zen upang patuloy na lumaban para sa kanyang karangalan hanggang sa kanilang huling hininga. Gayunpaman, natalo sila ni Sato at ang huling babae ay nagmakaawa sa kanya na tuparin ang hiling ni Zen bago ito huminga ng huling beses. Pagkatapos nito, nagmarcha siya patungo kay Zen, na nagbigay sa kanya ng banal na espada bilang gantimpala sa pagkatalo sa homangkuli. Pagkatapos ay tinanong niya si Zen kung ano talaga ang gusto niya, at ipinaalam sa kanya ni Zen na naghahanap siya ng isang bayani na wawakas sa kanyang miserableng buhay. Ibinahagi ni Zen kung paano siya muling isinilang sa isang kagalang-galang na pamilya matapos ang isang masamang unang buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng isang maharlika na umibig sa kanyang asawa ang nagpakulong sa kanya at pumaslang sa kanya. Ang mas malala pa, ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang pangitain kung paano malupit na pinaslang ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, kasama na ang kanyang asawa. Nabulag ng galit, ginawa niyang mga sawi ang mga labi ng kanyang pamilya, at naghangad sila ng paghihiganti sa mga naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Pagkatapos niyang maghayganti, nagpasya siyang bumalik upang sumama sa kanyang asawa, ngunit tumanggi ang Diyos na hayaan siyang masawi. Pagkatapos ay nagmakaawa si Zen kay Sato na gamitin ang espada upang hampasin siya. Naalala ang sinabi sa kanya ng huling homangkuli na kanyang pinaslang, tinawag niya ang espada at ginamit ito upang hampasin si Zen, kaya't nawala ang isang nasasabik na Zen, naiwan ang kanyang singsing sa kasal. Pagkatapos nito, inanunsyo ng built-in na sistema ni Zen na pumasok na ito sa self-destruct mode at pinayuhan siyang lumabas. Mabilis siyang sumugod sa tabi ni Mia, binigyan siya ng isang potion upang gisingin siya mula sa kanyang walang malay na estado, at tiniyak sa kanya na ligtas siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang ihinto ang pagkakasunod-sunod ng pagsira sa kuna, ngunit nalaman niyang wala siyang ideya kung paano ito gagawin. Determinadong iligtas ang lahat ng nasa lugar, dinala niya si Mia sa kinaroroonan ng mga natalong homangkuli at inutusan itong tumakas kasama nila dahil mayroon pa siyang isa pang taong ililigtas. Sumunod ang babae at nagmadali siyang kunin ang homangkuli na natamba niya kanina nang magsimulang gumuho ang buong kuna. Matapos makuha ang babae, nagmadali siyang pumunta kay Dryad at humingi ng tulong kung paano makatakas mula sa puno. Hiniling ni Dryad na ay level up niya ang kanyang magic point. Kaya, hinalikan niya ito at dinala sila ng babae sa ibabaw. Sa ibabaw, sinabihan siya ni Dryad na iwanan siya dahil kabilang siya sa kagubatan. Kaya nagpasalamat siya at tumakas kasama ang homangkuli. Habang nasa daan, tumakbo siya lampas sa dagat gamit ang kanyang mga fire shot upang pigilan ang tidal salt na nabuo mula sa gumuhong kuna ni Zen na lamunin siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kabilang panig kung saan niya pinanood ang tuluyang pagguho ng kuna ni Zen. Pagkalipas ng ilang oras, nakaita ni Sato ang mga babae na niyakap siya ng mahigpit dahil inakala nilang nawala na siya sa kanila. Nang makitang lumuluha si Aresa, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Zen bago siya nawala tungkol sa kung paano niya dapat pigilan si Sato sa paggamit ng kanyang makapangyarihang spell upang hindi niya maranasan ang parehong kapalaran ni Zen. Gayunpaman, sa kawalan ng kamalayan, sinabihan lang ni Arese si Sato na mangako na hindi nagagawa ng anumang kalokohan, at humingi siya ng tawad dito bilang tugon. Nagsimulang umiyak ang lahat ng mga babae, dahilan para gamaan ang loob niya na mahal talaga siya ng mga babae. Di nagtagal, nagpasalamat si Mia sa pagliligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pinakamalaking pasasalamat na maaari niyang hilingin. Pagkalipas ng ilang oras, nagpahayag din ang homangkuli ng kanilang pasasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanilang mga buhay. Ipinaalam niya sa kanila na pumanaw na si Zen at ibinigay sa kanila ang mga singsing na naiwan ni Zen. Pagkatapos ay nagpasya silang maglingkod sa kanya bilang kanilang bagong master, ngunit ang pagkarinig nito ay nagselos kay Arese dahil ayaw niyang magbahagi. Sinabi ng isa sa mga homangkuli kay Sato na kailangan muna nilang pumunta sa puntod ng asawa ni Zen para ihatid ang singsing sa kasal.
Gayunpaman, iginiit ng homangkuli na maiwan ang isa sa kanila. Kaya, napagpasyahan na nilang maglaro ng bato, papel, at gunting para malaman kung sino ang maiiwan. Pagkalipas ng isang mahabang panahon, isa sa kanila ang lumapit upang ipakilala ang sarili kay Sato bilang ang maiiwan. Tinanggap siya ni Sato at pinangalanan itong Nana dahil wala siyang pangalan. Habang patuloy na nag-aalab ang galit ni Aresa, bumalik silang lahat sa lungsod. Sa lungsod, nagsinungaling si Sato kay Ayuna tungkol sa totoong nangyari kay Zen. Nang sumugod si Zina para tingnan kung maayos ba si Sato. Nang makita niya ito ng personal, nagsimula siyang umiyak ng husto dahil nakakarinig siya ng mga baliw na tsismis tungkol sa pagkawala nito. Matapos siyang kumalma, humingi siya ng tawad sa pag-iyak, ngunit ipinaalam ni Sato sa kanya na may karapatan siya sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang mga hikaw na nakuha niya mula sa kanilang huling pagbisita sa palengke, at nang makilala ang mga ito, nagpasalamat siya sa kanyang pagiging maalalahanin. Ipinaalam din niya sa kanya na ihahatid niya si Mia pabalik sa kanyang nayon, ngunit binibigyang kahulugan ito ng kanyang utak bilang pagtatangka niyang umalis sa lungsod. Mabilis niyang tiniyak sa kanya na babalik siya, na nangangakong ihahatid sa kanya ang anumang maiinit na mensahe na mahahanap niya sa kanyang paglalakbay. Gumawa rin siya ng isang maliit na pangako sa kanya upang ipakita ang kanyang kaseryosohan. Kinabukasan, lumabas si Sato kasama ang mga babae upang ibalik si Mia sa kanyang nayon habang ang kanilang mga kaibigan ay nagpapaalam sa kanila para sa mahabang paglalakbay sa hinaharap. Habang nasa daan, biglang sumugod si Zina papunta sa kanila dala ang kanyang kabayo dahil may sasabihin siya kay Sato. Matapos makuha ang atensyon nito, sinabi niya rito na pumayag ang kanyang kapatid na gawin niya ang kanyang kagustuhan kapag siya na ang naging pinuno ng pamilya pagsapit ng Tagsibol. Kaya, nangako siyang sasamahan siya pagsapit ng Tagsibol. Pagkatapos ay nagpaalam siya rito pagkatapos ng kanilang pag-uusap ng may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, ngunit sinabihan siya ni Arese na maging masaya dahil makakasama niya ito at ang iba pang mga babae. Pagkalipas ng ilang oras, nagpahinga sina Sato at ang mga babae para sa tanghalian. Habang kumakain sila, napansin ni Sato na mapili si Mia at tinanong kung bakit, para lamang malaman na ipinagbabawal si Mia na kumain ng karne bilang isang elf. Pagkatapos ng kanilang pagkain, nakita ni Sato si Lise na gumagawa ng pancake at tinanong ang dahilan dahil katatapos lang nilang kumain, at sumagot siya na ginagawa lamang niya ang mga ito bilang merienda na maaari nilang kainin kapag nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nag-alok si Arese na iimbak ang mga pancake sa mahiwagang kahon sa kanyang setup. At habang tinitingnan ni Sato ang kahon, napaisip siya kung mayroon din ba siyang ganoong gamit sa kanyang setup. Di nagtagal, ibinalik nila ang kanilang mga lalagyan ng pagkain sa karwahe at pinakain ang mga kabayo para sa susunod na paglalakbay. Habang patuloy silang nagtatrabaho, nakita niya ang dalawang nakatitig kay Mia at nakita niyang mas maganda ang itsura nito kumpara noong dinukot siya. Hindi nagtagal ay pinutol ni Aresa ang kanyang pag-iisip at iminungkahi na ayusin nila ang mga unan na gawa sa dayami sa karwahe dahil nakakati ang mga unan at pumayag siyang tulungan siya. Nang maupo na silang lahat para magtrabaho sa mga unan, nagsimulang magbigay si Arese ng mga tagubilin kung paano nila ito magagawa, para lamang mabigla ng makitang bihasa pala ito sa pananahi. Pagkatapos nito, gumawa siya ng mga manika para sa lahat ng mga babae bago nila tuluyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang oras, huminto sila para sa isa pang pahinga mula sa paglalakbay, at ginamit niya ang pagkakataong bigyan sina Tama at Puchi ng ilang mga aralin sa pagsasanay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang gawain na suriin ang lugar. Sumunod ang mga babae ngunit sumunod si Aresa sa kanila dahil gusto rin niyang sumali sa kasiyahan. Agad niyang sinabihan silang mag-ingat ngunit naantala siya ni Mia na tumutugtog ng himig gamit ang dahon. Humanga sa kanyang kakayahan, lumapit siya rito upang palakasin ang kanyang loob, na nag-iwan sa kanya ng pamumula. Di nagtagal, si Sato at ang iba pang mga babae ay umupo kasama si Mia upang matutong gumawa ng tunog gamit ang dahon. Sinubukan ni Sato ang kanyang swerte, ngunit nabigo siya, dahilan upang tumingin sa kanya ng may awa ang mga babae. Dahil ayaw niyang mailagay sa ganoong posisyon, mabilis niyang pinagbuti ang kanyang kasanayan sa musika at tumugtog ng isang bagay na malambing. Sa kasamaang palad, lumapit si Arese sa kanila noon upang tanungin kung bakit parang ayaw ni Sato sa musika.
Kinuha rin ni Mia ang dahon mula sa kanya, kaya't nadismaya siya, ngunit hinikayat siya ni Lulu na magsanay upang maging perpekto. Pagkatapos nito, dinala ni Arese si Sato sa isang bundok kung saan ipinakita niya sa kanya ang isang gumuhong kwentong bato na nagpapakita na ang lugar ay dating isang dambana. Pagkatapos ay nagsimulang maramdaman ni Sato na parang nakapunta na siya roon dati, at isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang biglang bumalot sa kanyang isipan. Dahil sa alaala, naisip niya na ang batong toryo ay malapit sa bahay ng kanyang lolo. Pagkatapos ay tinawag siya ni Arese mula sa kanyang kawalan ng ulirat at inakusahan siyang nangangarap ng gising sa isang mahalagang oras na tulad nito. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at patuloy na iniisip ang alaala. Napagtanto niya na ang batong toryo sa kanyang nakaraan ay pula at naiiba sa kasalukuyan, kaya ang kasalukuyan ay maaaring bahagi ng laro. Pagkatapos ay sinuri niya ang lugar at nakita na ang batong toryo ay patungo sa isang gate ng paglalakbay, ngunit hindi niya ito pinansin at bumalik upang salubungin ang iba upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagbalik, masayang ipinakita ni Pucci ang nahuli niyang biktima habang nangangaso, at inalok ni Lisa na lutuin ito. Binigyan siya ni Sato ng go-ahead ngunit bumalik si Tama kasama ang kanyang sariling nahuli. Kinuha ni Aresa ang nahuli mula kay Tama upang hawakan ito, ngunit sinabihan siya ni Sato na mag-ingat dahil ang nahuli ay isa palang batang halimaw. Sa kasamaang palad, nakatakas ang nahuli mula sa kanyang kamay at tumakbo para maiwasan ang maging hapunan, kaya't nalungkot si Tama. Mabilis na humingi ng tawad si Arese kay Tama dahil sa hindi pag-iingat sa nahuli. Habang si Tama ay humingi na lamang ng tawad kay Sato dahil sa hindi magandang ginawa. Tiniyak sa kanya ni Sato na ayos lang basta't ligtas siya, ngunit tumanggi siyang sumuko at nangakong kukuha ng mas malaking huli sa susunod. Ilang sandali pa, umupo sila upang kainin ang pancake na ginawa ni Lisa kanina, ngunit nag-alala si Sato nang makita niyang nahihirapan si Mia na kumagat. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at ginamit ni Sato ang pagkakataon upang tingnan ang kanyang inventaryo at pumili ng isang libro na naglalaman ng lahat ng kailangang malaman tungkol sa mahika. Pinag-aralan niya ang konsepto ng mahika para lamang mapagtanto kalaunan na kinakapan niya pala ang mga asset ni Nana habang ginagawa ito. Galit na inalis ni Aresa ang kanyang kamay habang binabalaan siya ni Mia na ilayo ang kanyang mga kaugalian sa grupo. Mabilis na humingi ng tawad si Sato at sinabing masyado siyang nahumaling sa libro ng mga spell na kanyang binabasa. Dahil sa pagkainteresado, tinanong siya ni Arese kung isa ba siyang mananaliksik ng mga spell, kaya ipinaalam niya rito na sinusubukan lang niyang tingnan kung makakaisip siya ng mga bagong spell na gagamitin. Bigla, napansin niya ang ilang daga sa karwahe sa likuran nila, at naalala niya ang sinabi sa kanya ng lalaking daga pagkatapos ng saga ni Zen na hahanapin niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil doon, inutusan niyang ihinto ang kanyang karwahe, at nakipag-ayos siya sa driver ng kabilang karwahe. Ang mga daga, na sa simula ay papunta na sana sa mga alipin, ay nagmadali ring lumabas upang salubungin si Mia, habang nagpasya si Sato na dapat silang mag-camping para sa gabi dahil gumagabi na. Pagkatapos ay nagpasalamat ang lalaking daga sa pagliligtas sa kanila at ipinaalam sa kanya na hindi sila makakasama dahil sa isang bagay na kailangan nilang gawin, kaya tiniyak niya sa kanila na ayos lang iyon. Nang magdamag, natulog ang mga babae sa tolda na kanilang itinayo pagkatapos ng nakaka-stress na araw habang ginagamit ni Sato ang katahimikan upang tingnan ang kanyang mga gamit sa imbakan at kung paano niya sila matutulungan. Kinabukasan, kumain na lang ng almusal na inihanda ni Sato ang mga babae at maging si Mia ay nasiyahan sa pagkain. Pagkatapos ng almusal, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ngunit pinigilan sila ng lalaking daga at ng kanyang mga kaibigan. Pinasalamatan siya ng lalaking daga sa muling pagliligtas sa kanila at ipinakita sa kanila ang sementeryo ng mga daga na nawalan ng buhay habang pinoprotektahan si Mia. Pagkatapos ay nagbigay-pugay si Mia sa mga nasawi na daga habang pinapanood siya ng iba mula sa malayo. Nang magdamag, umorder si Sato ng pagkain sa isang restoran. Nakita niya ang ibang mga customer na nagtatalo kung paano nila iniisip na niloloko sila sa order, kaya pinakalma niya sila, at inalok na bayaran ang lahat ng kanilang pagkain. Nang matapos niya ang kanyang pagkain at umalis, pinigilan siya ng isa sa mga attendant at sinamahan siya sa itaas para maging dessert niya kapalit ng malaking halaga ng pera.
Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay kasama ang mga babae kinabukasan ng umaga, sinimulan siyang akusahan ni Arese na isang manloloko matapos marinig ang kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Di nagtagal, huminto sila sa harap ng isang lalaki na nagngangalang Dushan, binubuli ang isang kawawang mag-asawa. Pagkatapos ay tinitigan sila ni Dushan na parang may kung anong hindi sinasabing galit bago umalis. Inisip ni Sato kung ano ang problema ng lalaki at ipinaalala sa kanya ni Lise na minsan silang nagkasalubong niya noong sinubukan niyang nakawin ang mga buto ng langgam na kanilang natipon noong saga ng mga langgam sa lungsod. Pagkatapos ay pumunta si Sato upang tingnan ang mag-asawa at binigyan sila ng isang mahiwagang potion upang gamutin ang sugat ng asawa. Pagbalik niya sa karwahe, sinabi ni Arese sa kanya na kailangan niyang bawasan ang kanyang mga kalokohan bilang Mr. Nisgay dahil maaaring kailanganin din nila ang mga potion. Nakita ni Sato ang punto sa sinabi niya, kaya tiningnan niya ang kanyang storage feature upang makita kung makakagawa siya ng mga mahiwagang potion mula sa simula. Ilang sandali pa, umupo siya para ihanda ang mga ito habang sinusunod ang mga tagubilin mula sa isang manual sa kanyang tampok na pag-setup. Nang marating niya ang huling yugto ng paggawa, napagtanto niya na malapit na siyang maubusan ng ilan sa mga materyales. Kaya, inilibot niya ang kanyang paningin sa lugar para maghanap ng kalapit na bayan kung saan siya makakakuha ng mga materyales at naisip na tingnan ito kinabukasan. Kinaumagahan, sinuri ni Sato ang mapa sa lugar at napagtanto na maraming blankong lugar ito. Kaya, naisip niya na tingnan ang mga lugar kung may banta ang mga ito. Pagdating sa kalapit na bayan, nagtanong sila ni Lise ng direksyon papunta sa tindahan ng Mahika. Pagdating nila sa tindahan, nakasalubong nila ang isang masungit na lalaki na palabas ng tindahan kasama ang kanyang alipin na may dalang ilang paninda, at nagtaka sila kung ano ang problema nito. Pagkatapos, pumasok sila sa tindahan kung saan nila nakilala si Lynn Maris, ang tindera. Matapos marinig ang kanilang kahilingan, ipinaalam niya sa kanila na nabili na ng dating customer ang lahat ng stock na available at hindi niya maaaring tanggihan na ibenta dahil mayroon itong selyo na nagbubuklod sa kanya na ibenta ito sa kanya. Sa labas ng tindahan, sinabihan ni Sato si Lise na sumama sa iba dahil gusto niyang bumisita sa isang lugar ng mag-isa, at tumanggo siya bilang tugon. Ilang sandali pa, bumalik siya sa tindahan ng Mahika na nakadamit tulad ng misteryo na lalaki upang umorder, at isang walang malay na si Lynn Maris ang nagbenta sa kanya ng mga ito, iniisip na siya ang orihinal na lalaki. Sa kanyang pagbabalik, iniimbak niya ang mga bagay sa kanyang imbakan habang hinihintay ang oras na kakailanganin niya ang mga ito, at nagpatuloy sa paglalakad sa kagubatan hanggang sa makaramdam siya ng nakakatakot na pakiramdam na tumawid lang siya sa isang hadlang. Pagkatapos ay sinuri niya ang lugar at nakita na siya ay nasa kagubatan ng mga ilusyon. Nang sandaling iyon, isang maliit na babae na nagngangalang Annie ang nag-utos sa kanyang mga kabalyero na atakihin siya. At habang iniiwasan niya ang kanilang pag-atake, humingi siya ng tawad sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, ginamitan siya ni Annie ng spell, at nang harangan niya ito, sumigaw siya sa inis. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Sato, ngunit isang higanteng ibon ang damapo sa kanya. Natigilan si Sato nang biglang lumabas ang isang mangkukulam mula sa ibon at lumapit sa kanya upang salubungin siya sa kagubatan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang mangkukulam na nagbabantay sa kagubatan. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa kanyang apartment at tinukoy bilang isang sugo ng Balan. Nagtaka si Sato kung dahil ba ito sa kampana na nakuha niya mula sa lalaking daga at mabilis na nilinaw na hindi ito isang sugo. Nang sandaling iyon, pumasok si Annie, na nagkataong apprentice ng mangkukulam, upang humingi ng tawad kay Sato, at tiniyak sa kanya ni Sato na ayos lang ang lahat. Nalaman niya na sila pala ang gumagawa at naghahatid ng mga mahiwagang potion sa konde ng bayan. Kaya, mabilis siyang nagpahayag ng interes na matuto mula sa kanila, at nangako ang mangkukulam na tuturuan siya. Pagkalipas ng ilang oras, nagpaalam si Sato sa mangkukulam. At ang mangkukulam ay naghagis ng isang lightning spell upang tulungan siyang hindi na muling maliga. Kaya, nagpasalamat siya rito at sinundan ang landas. Nang sa wakas ay bumalik siya sa mga babae, isang galit na si Aresa ang nagtanong kung bakit lagi niyang gustong gumala-gala na parang isang hindi mapakali na undead, hinahanap ang kanyang nakalimutang dignidad. Kinabukasan, nakilala ni Sato ang isang magpapalayok na makakatulong sa kanya na gumawa ng mga vial para sa kanyang mga mahiwagang potion.
Gayunpaman, ipinaliwanag ng magpapalayok na maraming regulasyon sa kanyang bayan ang nagbabawal sa kanya na gawin iyon, ngunit kung hindi niya mamasamain, maaari siyang pumunta sa kanyang pagawaan upang matuto ng mga palayok. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang isang lalaki na nagsasabi sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang mga plano na lumikha ng sarili niyang teritoryo sa lugar nang lumapit sa kanya sina Aresa, Mia, at Nana upang ipaalam sa kanya na tapos na ang kanyang oras ng paglalaro, kaya dapat siyang sumunod sa kanila pauwi. Kinaumagahan, sinamahan siya ng mga babae sa pagawaan ng magpapalayok, ngunit natigilan siya nang makita niya ang kanyang mapa na nagpapakita na hinahabol si Annie. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na may kakilala siyang nasa problema bago tumakbo palayo, at hinabol siya ng mga babae. Pagdating kay Annie, napansin ni Sato na hinahanap ng mga kontrabida ang mga potion na dapat niyang ihatid sa konde. Kaya, sinabihan niya si Annie na magpatuloy habang nilipol niya ang mga kontrabida. Sumunod si Annie, ngunit hindi nagtagal ay bumangga siya sa ilang kakahuyan habang dinadala dahil sa puwersang ginagamit niya sa pagtakas. Agad na tumakbo si Sato para tingnan siya at nakita niyang halos lahat ng mga potion ay nabasag dahil sa pagbangga. Matapos bilangin ang natitirang mga potion, napagtanto niya na 100 gayuma na lamang ang nakaligtas sa 300. Pagkatapos ay sinabihan niya ang umiiyak na si Annie na hayaan silang ihatid ang mga potion na hindi nasira muna sa konde. Pagdating sa opisina ng konde, si Birkins. Ipinaalam sa kanila ng konde na tatanggap lamang siya ng 300 potion mula sa kanila. Napansin ni Sato na ang pangalawa sa pamumuno ni Birkins ay si Dushan at napagtanto niya na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, humiling pa rin si Sato ng mas maraming oras para palitan ang mga kulang na potion, nangakong ihahatid ang mga ito sa pagtatapos ng araw. Ngunit tumanggi si Birkins dahil ang potion lang ng mangkukulam ang gusto niya. Agad na naramdaman ni Sato na gusto ni Birkins na mabago ang plano. At sa wakas ay nakilala niya ang boses nito bilang ang boses ng lalaking narinig niya noong nakikipagkita siya sa magpapalayok. Inisip ni Sato kung plano ba ni Birkins na alisin ang kagubatan ng mga ilusyon para makamit ang kanyang plano. Kaya, pinahusay niya ang kanyang kasanayan sa negosasyon para pigilan siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Birkins na walang bahagi ng kasunduan niya sa mangkukulam ang nagbubuklod sa kanya na tanggapin lamang ang ginawa nito. Kaya, binigyan siya ni Birkins ng go-ahead na ihatid ang kanyang mga potion, na sinasabing dapat ay kasing husay ito ng mga mangkukulam. Pagkatapos ng pagpupulong, nakipagkita ang iba pang mga babae kay Sato, hawak ang mga sangkap na gagamitin sa paghahanda ng potion. Ngunit sinabi sa kanila ng nag-aalalang si Annie na imposibleng matugunan ang deadline dahil walang magagamit na mga vial. Di nagtagal pagkatapos ay binisita nila ang magpapalayok na tuluyang nawalan ng masabi nang marinig niya ang bilang ng mga vial na kailangan nila bago matapos ang araw. Tiniyak sa kanya ni Sato na ang kailangan lang nila ay ang kanyang workshop at hurno para magamit. Kaya binigyan niya sila ng go-ahead sa paniniwalang dapat ay mayroon silang makatwirang dahilan. Pumayag din siyang tulungan sila at nagpasalamat si Sato. Nang magsimula na sila sa trabaho, nagsimulang magreklamo ang mga babae tungkol sa kung gaano kahirap halmahin ang isang palayok na luwad habang si Sato ay abala sa paghulma ng luwad upang maging perpektong mga vial. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng magpapalayok na kailangan nilang maghintay ng 5 araw upang matuyo ng maayos ang mga vial bago lumipat sa susunod na hakbang. Agad na nagsimulang mag-isip si Sato ng pinakamabilis na paraan upang matuyo ang mga vial. Nang matapos siyang mag-isip, hinayaan niya si Mia na gamitin ang kanyang spell upang patuyuan ang isang vial, at ito ay naging perpekto kaya't nagsabi ang magpapalayok ng mga papuri kay Mia. Pagkatapos ay inanunsyo ng magpapalayok na lilipat siya sa susunod na hakbang at hinikayat ang iba na magpatuloy sa paggawa. Patuloy silang nagtatrabaho ng ilang oras hanggang sa hintayin nilang lumamig ang mga natapos na vial sa oven. Nang sandaling iyon, lumapit sa kanila si Dushan at ang kanyang mga kasama upang akusahan sila ng ilegal na paggawa ng mga vial ng potion. Nagsinungaling ang magpapalayok na nag-aaral lang siya ng pottery, ngunit tumanggi silang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan at sinira ang kanyang oven. Ilang sandali pa, malungkot na tinitigan ni Aresa ang mga sirang vial habang matagumpay na umalis sina Dushan at ang kanyang mga kasama. Ipinaalam ng magpapalayok kay Sato na wala na siyang magagawa, ngunit humingi na lang ng tawad si Sato para sa kanyang sirang oven.
Pagkatapos nito, humarap siya kay Eni at sinabi rito na kakailanganin niya ang ibon na lagi niyang daladala para magpadala ng mensahe sa mangkukulam. Di nagtagal, ibinalita ni Sato kay Arese na peke lamang ang mga sirang vial at mayroon siyang mga tunay na vial na nakaimbak sa kanyang storage setup. Dahil doon, sinabi nila sa iba ang balita, at natuwa sila na hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Sa opisina ni Birkans, binigyan ni Sato si Birkans ng isang delivery note na pipirmahan, na nag-iwan sa kanya ng kalituhan dahil inakala niyang wala silang may hahatid. Kinumpirma ng gwardya ni Birkans na naihatid na nila ang lahat ng 300 potion, at ang inis na si Dushan ay nagtanong kung paano nila ito nagawa. Inosenteng sinabi ni Sato sa kanya na huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagkakaibigan at pagsusumikap, ngunit ito ay lalong nagpagalit kay Dushan. Matamang tinitigan ni Birkans si Sato bago tumingin sa kanyang bintana dahil ayaw niyang pirmahan ang sulat. Sa sandaling iyon, dumating si Koano, ang konde, at nag-alok na pirmahan ang sulat. Lumabas na natanggap ng mangkukulam ang mensaheng ipinadala ni Sato, at mabilis itong nakarating sa bayan upang sabihin kay Koano ang tungkol sa kasakiman ni Birkans. Ipinahayag ni Koano ang kanyang pagkadismaya kay Birkans at agad na tinanggal sa kanya ang kanyang titulo. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, si Birkans ay naglagay ng isang spell kay Koano, na hamarang dito at tinawag siyang talunan dahil sa pag-aakalang gagana sa kanya ang isang maliit na spell. Pagkatapos ay hinugot ni Koano ang kanyang espada upang hiwain si Birkans, ngunit nauna si Sato kay Birkans at natambo siya. Ipinaliwanag ni Sato na ayaw niyang makita ng mga babae ang ganitong karahasan, at sumang-ayon si Koano sa kanyang punto. Kinabukasan, nagpasalamat ang magpapalayok kay Sato at sa mga babae sa pagbili sa kanya ng isang bagong pugan mula kay Koano. Nagpasalamat din ang mangkukulam kay Sato sa pagtulong sa kanila, at inabutan siya ni Eni ng isang mahiwagang parol bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos nito, siya at ang mga babae ay nagpaalam sa kanila at umalis sa bayan. Kinabukasan, umibabaw si Nana sa isang inaantok na Sato at inialay sa kanya ang kanyang katawan. Nang sandaling iyon, pinutol sila ni Arese upang batiin si Sato, ngunit tuluyan na siyang nawala sa kanyang bait nang makita niya si Nana na sinusubukang gampanan ang kanyang papel. Agad siyang nakialam sa kanila, para lamang malaman na si Nana ay nakakaranas lamang ng isang malfunction at ginagamit ang kanyang mga kasanayan. Kaya, kailangan niya ng isang taong maglalagay ng kamay malapit sa kanyang puso upang payagan ang mahika na damaloy. Mabilis na sumabad si Mia at iminungkahi na hawakan na lang niya ang kanyang likod. At kinumpirma ni Arese na may katuturan ang Loika dahil kailangan lang niyang hawakan malapit sa kanyang puso. Pagkatapos ay sumang-ayon si Sato at nagsimulang magmukhang si Nana na humahawak ng isang malaking launcher, na lalong nagpatindi sa selos ni Arese. Samantala, nagmadali si Zina na sabihin sa kanyang mga kaibigan na nagpadala sa kanya si Sato ng isang sulat at binasa ito sa kanila. Pag-uwi niya sa gabi, binasa niya muli ang sulat at lalo niya itong namiss.